Welcome back mga ka-adventure, isa pa po palang araw po sa ating lahat. Another day, another adventure. Samahan niyo po kami sa may ikatlong araw ng dayo hanggang sa kami makabalik sa isla ng Kanipo. Kaya tara, samahan niyo po kami. Let's go! Ayan o, duo kami. Kami dalawa lang magkain. So mga adventure, isa pa po palang umaga po sa ating lahat. Another day, another adventure. Samahan niyo po kami. Bagong magsabak naman sa ikatlong araw ng amin pong dayo. And then again, tanghali nga lang kami. Hihinto mamaya and then uwi na para makapasok po yung bangka. At lang naghanda si Primeras Vlog, Primeras Sport Fishing Adventure Vlog. Kahit may inihaw na agad. Wow! Matiis. Klase ng unicorn sa mga adventure. At uwi na kami. Kain and then dive. Kailangan makapayad sa konsumo. Kapawi sa krodo. Kapawi. Ang lapo-lapo na green. May manik yung breakfast. Wala mo lang. Tikin nila. Mo sa dagdag ko yan. Yan na. Ayan. Sa mga dito mahaw. Noy. Mahaw. Wow! Dahil mga adventure, my sorry. Kaon mga adventure. Sarap na agahan. Surahan. At pagkatapos namin mag-agahan mga ka-adventure ay pumunta na rin kami sa spot. At pagkatapos magbihis, diretso na. Umpisahan kagad natin ng maaga mga ka-adventure dahil again, hanggang tanghali lang po kami na mamamana at kailangan pa namin umuwi ng mas maaga dahil baka hindi na makapasok ang bangka doon sa paradahan. So maglalakad naman kami na napakalayo. At sa ating unang pong pagsisid, nakakita agad ako ng oversized na lapo-lapo mga ka-adventure. At ito ang ating naging unang isda sa araw na ito. Ang ganda na pagkakatama mga ka-adventure at confident ako na hilain kasi nga kita naman na nakalock yung flapper ng maayos at yan, pinakita ko kagad kay Native Channel. Tapos sa ibaba lang po, marami pang grupo ng mga isda na naandun kaya dali-dali din akong nag-secure ng isdang ito at ang nagsagawa ng panibago na naman pagsisid dahil meron pa tayong kukuning isda sa ilalim. Sayang dahil lumayo na yung mga grupo ng mga golden spotted rabbitfish mga ka-adventure, pero nung lumapit itong Spanish vlog, hindi na ako namili. Naniguro na ako mga ka-adventure. Secure na nga ating naging ikalawang isda sa araw na ito mga ka-adventure, drag-drag or Spanish flag snapper. At sa dikalayuan ay natanaw kong sumisid si Native Channel dahil balak niyang kalabitan yung coral trout na nakita niya dito. Kaya lang kalaunan ay hindi niya rin na-meet yung distansya tapos bigla pang umalis yung isda kaya hindi siya nakatira mga ka-adventure. And patuloy kami sa pag-move papuntang sa kabilang side kung saan maiikot namin yung isla dahil nga we're looking forward na makita pa ng mga iba't ibang klase ng mga isda na posible nating makalabitan dito mga ka-adventure. And again, here we go, another dive.
Another Spanish flag snapper ang nakita ko dito mga ka-adventure. And again, wala lang tumpik-tumpik. Tirahin agad yan. Wow. Pagkatapos kong i-secure ang isang mga adventure, nagpahinga ng sapat at humigop ng napakaraming hangin at nagsagawa ng panibago na namang pagsisid. Same spot kung saan ko natira itong darag-darag or Spanish flag snapper dahil may kasama pa itong Oriental at Harlequin sweet lips. Sayang yung mga sweet lips lang na nasa harapan ko, hindi pa sobrang sapat yung size. Nanghihinayang pa ako na kunin ito kaya nagtambay pa ako ng ilang segundo pa hanggang sa nakatanaw ako ng ating panibagong target at ito ang ating naging ika-4 na isda sa araw pong ito. Coral trout or lapu-lapu mga ka-adventure ang ating naging ika-4 na isda at kakapili ko ng mas malaki halos same lang pala ng size yung lapu-lapu tsaka yung Harlequin sweet lips na hindi natin natira, pero ganun pa man worth pa rin naman yung dive natin kasi may nahuli pa rin tayo. Pagkatapos ko masecure ang isda at pagkatapos din naming marating yung dulong bahagi ng isla mga ka-adventure, hindi na ganun kaganda yung formation or terrain landscape ng mga bato dito. Medyo durog na talaga siya kaya nag-decide kami na umahon at lumipat sa itaas na bahagi kung saan tayo nakakuha ng ating unang isda na lapu-lapu or coral trout sa araw pong ito. Pagkalipat ay hindi kagad kami bumaba at lumayo sa bangka mga ka-adventure. Pinalampas ko muna yung napakalakas na ulan kasi nga kumikidlat. Natatakot talaga tayo kasi nga maraming naging aksidente doon sa bayan ko na sakop ng Kulyon na nung bago tayo nagpunta sa Kuyo ay may mga aksidente ng natamaan ng kidlat. Pero move on tayo mga ka-adventure. Nagsagawa ko ng panibagong pagsisid dito sa aming panibagong spot na nilipatan at ito ang kaganapan. At para hindi sayang yung sisid natin mga ka-adventure, eto, kinalabitan ko na kagad yung darag-darag or Spanish flag at ito ang ating naging sumunod na isda mga ka-adventure. Nakakarami na at wala ko masyado napapansin na ibang klase ng mga isda maliban sa lapu-lapu at itong Spanish flag. Pagkala ng ilang minuto mga ka-adventure, nagsagawa ako muli ng panibagong pagsisid, another target, pero same na klase ng isda. Darag-darag pa rin mga ka-adventure, wala na tong pili-pili, basta kung ano ang pwede natin pakinabangan, kalabitan na natin yan.
Sayang mga ka-adventure, hindi nag-align. Kala ko tatapat yung lapu-lapu sa darag-darag. Kala ko makaka-double kill pero hindi pala. Pero at least nakasecure tayo ng ating panibagong isda. Panibago na naman pagsisid mga ka-adventure, pero this time ay nag-ambush muna ako dahil nakikita ko yung mga grupo ng mga dalagang bukid at ang lilikot nila masyado. Try to observe sa ilalim kung ano yung mga posible nating makitang malaking isda na nanginginain, kung bakit unstable or talagang aligaga yung mga isdang ito mga ka-adventure. So I'm still waiting sa ilalim at patingin-tingin sa aking pong kapaligiran kung meron mo tayong posibleng malaki na makakalabitan. Lapu-lapu at darag-darag pala mga ka-adventure ang aking inaakmang tirahin, kaya lang hindi pa sapat yung distansya, kaya umahon po muna ako at sa di kalayuan ay natanaw ko si Primeras Vlog na nakahuli na ng Harlequin Sweet Lips pero hindi pa ganun kalaki, pero pwede nang pakinabangan mga ka-adventure. At after ko makapagpahinga ay nagsagawa ako muli ng panibago na naman pagsisid, pero this time ay ambush and nitry kong gapangin hoping to meet the distance dito sa coral trout mga ka-adventure kasi good size na ito. Naspokat na takot mga ka-adventure kasi nga itong klase ng isda, ang lapu-lapu or suno or coral trout, ay pag inambush, ikaw ang kailangan mag-adjust. Hindi talaga ito kusang lalapit sa iyo, ikaw ang dahan-dahang lalapit bago maisagawa ang pagtira. Kaya nung hindi ko siya natira mga ka-adventure, umahon ako at nagpahinga at nag-decide na pag nakita ko itong muli, gawin natin kung ano yung komportable nating pamamaraan ng pag-hunt, kasi yun naman talaga yung na-advise natin talagi. Kung saan tayo komportable, yun yung gawin natin kasi yun yung pinaka basic yet effective na pamamaraan para maging successful ang ating pong pamamana, kagaya ng ginawa natin dito. Panoorin po natin. Paalis na sana mga ka-adventure pero tinamahan pa natin. At again, etong mga lapu-lapu kapag dinayban po natin ay merong parang blind spot kasi mostly ay nakafocus lang sila sa ground dahil nga busy sila sa paghahunt ng kanila pong pagkain. At minsan na hindi nila napapansin na sa itaas pala nila ay may nakatiyo ng pana. Kaya most of the time kapag curious ay magsaside yan at titignan ka pa itaas. Pero too late na dahil pag nakalabitan na siguradong huli na mga ka-adventure. Ito ang ating sumunod na isda. Pagkatapos ko masecure ang isda, eto nakita ko si Primeras Vlog. Ang laki ng coral trout mga ka-adventure na nahuli niya. Ang terrain kasi or formation ng corals po dito ay maliliit lang na bato. And then mamaya-maya ay merong malapad na buhanginan, tapos may mga kalat-kalat na malalaking bato mga ka-adventure, which is again basic na bahay na tirahan ng mga lapu-lapu. At ayan, pulutin ng basura bago tayo nagsagawa ng bagong pagsisid.
Ang dami sanang bait fish mga ka-adventure pero wala talagang something na malaki na nakita natin na pwede nating makalabitan. Kaya umahon na lang po ako at lumapit na sa bangka and umakyat na si Primera sa Native Channel. So ako ay again sumisid na lang para mag-unload po ng pana. Kasi mas madali mag-unload mga ka-adventure kung ititira natin. Malaki man o maliit yung ating target, once na tinira natin is hindi natin ramdam yung sakit nung pag-unload ng goma ng pana natin. So ito ang aking pong basic na ginagawa para na sa ganun ay makaiwas kasi minsan ay nagagasgasan din ang ating pong mga katawan kapag hindi ganun kakapal yung ating pong wetsuit na suot-suot. So mas maganda talaga na talagang i-release or itira na lang natin kesa i-unload natin. At pagkaraan ng mahigit isang minutong pag-aantay sa ilalim ay nakatanaw ako ng emperor fish or kanuping mga ka-adventure. Hindi siya ganoon kalaki pero tinira ko na. Daplis nga lang mga ka-adventure. Kaya umahon kagad ako and that's it. Enough hunting para sa araw na ito mga ka-adventure. At tanggap na namin na ito lang ang biyaya na nakalaan para sa amin. Pero papasalamat pa rin kami sa Panginoon sa patuloy na paggabay sa amin pong mga lakad at sa pagproteksyon sa amin pong paninisid. At syempre, sa blessing na rin and sa enjoyment po ng buhay. Kaya again, maraming salamat and for all these things, to God be the glory. Kada ba doon nga dito? Ha? Yan natin sa box. Dalog, dalog. Dalog, dalog. Rumbuan. Sinani nyo guys, yung rumbu-rumbu mo guys. No problem. Uwian time na mga ka-adventure at dito pala sa aming huling spot na pinanaan ay malapit na lang po, mga 30 to 40 minutes na lang po ang biyahe at mararating na namin yung area kung saan nakatira sila Primeras Vlog at yung mga magulang ni Native Channel. At along the way ay nakadaan din kami ng mga marami pang nangingisda dito sa area pero bibihira talaga ang namamana po ng araw dito. Kami lang. Doon maganda mag voice over. Dito na kami. Madaming huli. Gandang spot ni Ila. Santuwa. At syempre dahil first time nakahuli ni Native Channel ng red bass mga ka-adventure or pargo or ahaan kung tawagin, eh syempre uulamin natin yan. Oy! Oy, yo! Oh, Oy. na. Oh! Tingnan na lang na. Thank you sa sponsor. Yes. Kan lang na. Subscriber pa ko medyo ako sa tong taga kukurubahin ko. Ay sus, ay tao banggitan ng ahaan kaya na masakitan. Nakakuha na di ay. Kan lang dai. Ciao, ciao, ciao. Pa, mo ni mo pa. Ayan, dia ka. Do, mo na do. Imo na. Lah, mo tingog gay. Oh. Ay tingog gay. Uy, nakadugo di ka na. Si Juan Sepa, asa na? Si Dile. Tengan deh. Dile o si Dia, nakakaro. Maon. Ada na maon. Ana. Uy! Muhilak man ada og mga muhilak man siya. Magkasya. Parang magkasya. Le, request. Mai ka deh ma. Ah, tara pa na. Guys, sorry guys. Buko-buko guys. Buko-buko. Si Anjan Dile, asa dero. Uwi na mga adventure. Ligpit na naman tayo. Hindi ko pa alam yung totoong plano kung ano mangyayari pero
if ever man na wala kaming kasama mga bata, kasi magbabangka lang kami mula dito hanggang Kanipo. Kung magbabangka lang kami na kami lang, baka dumaan kami saglit and then mamana. Pero kapag kami mga kasama kami mga bata ay diretso lang kami ng Kanipo. So maghahatid sa amin na yung kuya na native, si Archie. So sige mga ka-adventure. And shoutout nga pala mga ka-adventure kay Brother Ian Silveron ng Tribu Mandaragat, kung saan natin na-purchase or nabili itong ating pong spear gun bag na gamit-gamit po natin. At ayan, akin na pong isinisilid or nilalagay sa loob ang dalawang pana na dala-dala natin, dalawang wetsuit, dalawang fins na set para kay native at para sa akin. Let's go mga ka-adventure. Kaso lang, wala yun. Ato papa mo kada hanto pasol to. Pambut ni Papa Lina. Uban gado? Ha? Ban galoy. Adi alas kilid pa. Ya. Mitanan ang kaon lang ko. Buban gano siya oy. Hindi ko ya mauban. Ah. Ligo lang ang dagat. Maligo di ay. Maligo di ay, maligo. Yeah, let's go. Let's go. Yes, mga adventure. Mga adventure. Hindi kami masyadong tumagal sa stay kasi merong mga urgent na lakad eh. Kailangan gampanan dahil family first tayo eh. Balik na tayo next time kapag may pagkakataon ulit. So sige mga ka-adventure, nantabayan nyo ang amin pong biyahe. And sana ay makadaan kami ng mga spot na sa kalagitnaan ng aming biyahe, sa gitna ng laot. Kung possible kami makapamana. Babalikan natin itong mga Let's go. adventure. May nakita na tayo itong spot ng King Pakare. Abalo ko ah. At Malayo-layo yung biyahe ito mga ka-adventure, mula Kuyo hanggang Kanipo Island. Buti lang ay double engine itong bangka ni Archie na kuya ni Native Channel. At plano nga naming mamana along the way, pero ganito na ang sitwasyon. At sobrang takas ng unos mga ka-adventure, kaya nag-decide na kami na dumiretso na lang. At along the way ay nadaanan din namin sila Buhay Isla kasi galing din sila sa bus trip na kung saan sila ay nagsubid-subid po ng Tangigi. At nakahuli naman po sila, kaya pagdating sa playa ay nagbais ako upang makahingi ng amin pong may ulam. Kung mabilis-bilis ay mga 5 hanggang 6 mga ka-adventure na oras ang biyahe, at kung mabagal-bagal naman ay mga 7 hanggang 9 na oras naman po ang biyahe mula Kuyo to Kanipo or Kanipo to Kuyo. Mga adventure, kasabay namin sila bay. Ayan sila bay. Palang gabi sa lahat mga adventure. Dito na ako sa isla. Kapoy kayo. Ayan o. Duo kami. Kami dalawa lang magkain. Si chairman eh. Nanood na siya. Busy. Anong wala madera? Pinaksew o Pinaksew. sinog ba? Sinugbang kalapato tsaka talakitok. Yung talakitok tsaka kalapato mga ka-adventure ay hiningi ko kanina kay Labay kasi naglaot si Labay. At tara, kain po tayo. Ayun mga ka-adventure, so bago tayo magtapos ay dumako po muna tayo sa ating pong shoutout sa ating pinakauna nag-comment, si Calvin Blingbayan. Tapo natin, top 5 natin sila J. Chris Bislig, Miss Alintandog ng Hong Kong, Sir Padiak ni Ian ng Mandaluyong, Ned Lim, and si Francis Otida. And shoutout din natin si Leonardo Castro ng QC, Reynaldo Pajo, Franz Liquigan ng Isla del Fuego, Protasio Trelias, De Llamas family ng Caloocan, Lauriente family ng Ormoc, Boss Del TV, Dalaimoos family ng Southern Leyte, Marlon Aguinaldo ng Bugco, Junior Kalimlim ng Bulacan, Joel Sunobalde ng Canada,
Joan Orgel, RG Barrientos, Axel John Anacleto ng Romblon, Tablas, Payan Family ng Davao, Joe Brian ng Davao, Darwin Sarong ng Cebu, Ryan Akotayan, Jack TV, Pia Maxim Miguel, Otol Carding, Bro Roel Balabo, yan, shoutout bro, Rochelle Maamo, Hashirama ng Manamok, MJ Miharbe ng Salamander Pikit, Cotabato, Miss Jen Amor, Jovi Sulayaw, Renante Malahos, JH Abanilla, Romeo Rodriguez ng General Trias, Idol Terso Manulat Laurio, and Tim Noranda ng Canada, Sir Larry Santi ng Hawaii, Miss Anonymous ng Jensen, Miss Maita Purino ng Solid Harabas Hong Kong Chapter, and Miss Monet Paras ng Hong Kong Chapter din, Miss May Stakyo, Miss Mimi Manaloto, Miss Maita Purino ng UAE, Miss Marie Chris ng UAE, Miss Oliva Mendoza, Miss Glenn Labanstro ng Perth, Australia, Miss Teresa Lawigan, Miss Elisa Gomez, Miss Emma Gokong, Miss Venus and Jewel Borilla ng Oceanside, California, Miss Abby N. Perez Gamboa ng Orlando, Miss Jen Witherspoon, Miss Rosalinda Hipolito, MM Yamada ng Japan, Miss Javelin Dadula, Master Rich ng California, USA, Master Ray Dubiwar by Alvic and the Chicago Friends, by Roel Paras and the Lipay Lifestyle ng Bindoy Negros, Marvin Mosico, Emilia Borromeo ng Davao, Arnolfo Travel Adventures Ticketing Office ng Dapitan, Richard Laes, Salvador Hernandez Jr. ng Saudi, Sagdahon TV, Oscar Sabasa, Baltimore, Maryland, USA, Simeon Condes, Joaquin Judan, Javen Penes, Joselito Revilla ng UAE, Raquel de la Cruz, Nelson Pantoras, ayan, Chad Summers ng Panglao, Bohol, King Salahaden ng Zamboanga, Caberdins TV ng Negros Oriental, Tumbaga Hunters ng Quezon Province, Alan Baguio, Donald De Vera ng Dasmariñas, Cavite, Nomar Cazar, Mark Wilfred Caba ng Bolinao, Pangasinan, Bensel Gaa, Romeo Bernales ng Misamis Oriental, Bisayang Niwang, and Almarenes, Espiritu, and Baay family ng Binyan, Laguna. At sa mga hindi ko natin na shoutout, we'll see you po sa ating susunod na adventure. And that's it for today's adventure. Again, thank you so much po sa inyo pong walang sawang suporta at panonood. Maraming salamat. To God be the glory. And God bless us all. Let's go!